mercies rise like golden sunlight in my eyes. With grateful heart I'll seek your face. Morning comes, your mercies rise like golden sunlight in my eyes. With grateful heart I'll seek your face and walk with you in a little more grace. A little more grace, a little more grace. Jesus, lead me day by day. With a little more grace. When I remember your sweet name, you are the hand that leads me onward. You are the voice that calms my fears. Through every season of my journey, you've been faithful through the years. Give me a little more grace today, a little more faith to trust your way. When I am weak, when shadows fall, your loving arms are holding on. A little more hope when skies are gray, a little more light along the way. Lord, every morning I can see you give exactly what I need. A little more grace for me. And springtime blooms and summer sunshine, in autumn leaves and winter snow. Your presence walks beside me gently, wherever life may choose to go. When dreams arrive or plans are changing, when answers seem so far away, you keep my heart from growing weary and help me find the strength to stay. You are the peace beyond my understanding, a steady rock beneath my feet. And every day your mercy meets me with kindness fresh and sweet. Give me a little more grace today, a little more faith to trust your way. When I am weak, when shadows fall, your loving arms are holding on. A little more hope when skies are gray, a little more light along the way. Lord, every morning I can see you give exactly what I need. A little more grace for me. When the valley feels too lonely, when the mountain seems too high, you gently take my hand and whisper, child, I'm always by your side. Yesterday's grace has brought me here, tomorrow's grace will find its place. But for this moment, for this heartbeat, you give a little more grace, a little
season near or far, you stay exactly where you are. A little more strength when I Praise the Lord. Hallelujah. more hope with every dawn. Sa magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid, at purihin ang Panginoon. Today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday online Bible study, at ito po yung likod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Okay, start na po tayo. No? Hallelujah. Habol-habol ko yung oras, hinihingal-hingal pa. Hello, Sister Hazel Bedel Nabarte. Good evening po, Pastor Jude. God bless po. Gusto na kapatid, long time no see. Hello, Balae, Leonida Lorica. Good evening po, Pastor Jude. Pastor Lily, God bless po. Yeah, nice to see you again, Balae. Mukhang absent ka yata, Balae, last week. Kailan Tuesday, ano? Alright, di bale, purihin ang Panginoon. Let's continue to study the Word of God. At kay si Brother Tom yata. Brother Tom, sana. Okay, start na po tayo. At yung mga kapatid nating wala, habol na lang sila. Ano? At purihin ang Panginoon. Let's pray na po. Heavenly Father, maraming salamat sa gabing ito. Namisan pa pag-aaral namin ang kahalagahan ng isang paksa na nakakalimutan ng ituro, pangaral sa church, sa body of Christ. Panginoon, maraming salamat sa ipong kabutihan at kagandahan loob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na siyang nagbibigay ng kalakasan sa amin, nagbibigay ng kapangyarihan upang kami patuloy na makapangaral ng isalta na may kapangyarihan, Panginoon, at kami nabubuhay lang by your grace, O God. Lord, sa gabi pong ito, minsan pa, anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, and there is power in your words to heal the sick, Lord. Even, Lord, there is power in your name to cast out demons, to bring deliverance to those who are under the bondage of demonic oppression. Magito may sickness and disease, oppression, possession, depression. In the name of Jesus, we destroy the power of all demonic spirits na nilalagay, ina-assign ni Satanas ng mga demonyo na sa karamdaman sa mga Kristiyano. In the name of Jesus, we are the temple of the Holy Spirit, and the evil one has no right to touch our bodies. In Jesus' name, we declare healing sa lahat na nakakapakinig ng iyong salita. We declare deliverance. We declare power and anointing, Lord, to set the people of God free right now. In the name of the Lord Jesus Christ. And we shall know the truth, and the truth will set us free. Maraming po salamat, Panginoon. Father God, sa gabi ito, anoint us, Lord. Fill us once again with your Spirit as we study your words, revealing your will, revealing yourself to us. Thank you, Holy Spirit, our teacher, our comforter, our strength. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Thank you for filling this place, Lord, saan mga kami Bible study. Thank you for filling our place with your glory, Lord, with your presence, manifest presence. In Jesus' name, be all the glory and honor, now and forever. Amen and amen. Amen. All right. Thank you, Coffee with Jesus music. Maganda yung mga Coffee with Jesus, the music, medyo modern po. Ano. So, let's study na po. So, sa gabi pong ito, ang paksa natin, ito yung topic na matagal nang bihibihira ituro na sa church ngayon, ano?
At ang nakakapagturo na lang nito, usually, mga charismatic, Pentecostal, no, mga church denominations who believe in the signs, wonders, and miracles, and in the power of laying on of hands. No, hello, Rans, Brother Ray, Braza Cornista, musta na kapatid? Nice to see you, ha? God bless you. So ito po ang topic natin ngayong gabi, laying on of hands. No? Laying on of hands. Bihira na ang nagtatopic dito. Samantalang nung panahon ng mga apostles, original apostles, at panahon ng mga, even after ng original apostles, itong laying on of hands ay tinuturo talaga sa church ng mga panahon na yun. At ito ay isa sa mga fundamental teachings sa church. Hello, Sister Rosie Maravi Cruz. Musta na po? Musta kay Sister Suseta? So ito po ay isa sa mga basic teaching lang ng araw. Ano? Isa sa mga fundasyon o fundamental teaching. Pero sa panahon natin ngayon, ay nakakaligtaan na o bihira na mayroong kaalaman ano ba talaga itong laying on of hands. At pinapractice din ito sa Roman Catholic Church, iba sa Protestant churches. Pero hanggang doon lang sa pag-release ng blessing ng ordination, ano, pag-appoint ng workers, ordination, pero higit pa doon ang gamit ng laying on of hands, ano. And there is power in the laying on of hands. At hindi lang yun, sa gabi ito, ano, kung meron tayong enough time, pag-aralan natin yung the blessing and danger of laying on of hands. Yan, magandang topic to. Ang pagpapala at ang panganib sa pagpapatong ng kamay sa tao. Meron bang blessing ito? Yes, absolutely. Maraming blessings ang laying on of hands. Meron ba itong danger? Yes, meron ding danger ang pagpapatong ng kamay sa tao. No? At ito yung pag-aralan natin, bihira ang nakakaalam nitong kasi nga hindi sila interesado pag-aralan, kaya hindi inire-reveal sa kanila ng Holy Spirit. Pero tayo, nung nabasa ko sa Bible, isa lang ito sa mga foundational teaching ng mga apostles noon, diba, dapat pag-aralan. Ano? Basahin po natin ang Hebrews chapter 6 verse 1 hanggang 2. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Okay. Alam nyo, nung kinuha ito sa Bible School, isang semester ko kinuha ito. Itong ang tawag dito sa ang ginawang title sa subject nito sa Bible School ay The Apostles' Doctrine. Interesado ko, ano yung Apostles' Doctrine? Yung pala, itong foundational teaching na na ito, yung binaybay natin. Sabi na ng writer, probably si Apostle Paul, ang sumulat ng Hebrews, ang sabi niya ay, iwan na natin ang mga panimulaing aral, yung mga fundamental teachings or foundational teachings, kundi magpatuloy tayo sa malalalim na bagay, ika nga, magpatuloy tayo lumago, magpatuloy tayo mag-advance sa teachings, hindi lang sa ilang na pag-aralan na, kundi patuloy. Habang nag-grow ang bawat isa, patuloy din nag-grow ang revelation knowledge binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya hindi tayo tumitigil sa isang teachings lang, magpapatuloy tayo. But the problem is, sa panahon ngayon, itong mga foundational teachings ito yung bihirang ituro. Okay, ano itong foundation
foundational teachings ng mga apostles. Ito na. Laying, again, the foundation of repentance. Yung doctrine of repentance, foundational teachings yun, pundasyon. Tsaka doctrine of faith toward God, ano pa, doctrine of baptisms, hindi, maraming klase ng baptisms, doctrine of the laying on of hands, apat, then the doctrine of resurrection of the dead, 5, then the doctrine of eternal judgment, 6. So, 6 yan na mga foundational teachings ng mga apostles. Kaya doon sa subject namin sa Bible School, ang title ito, The Apostles' Doctrines. So, purihin ang Panginoon. Now, so, ini-encourage tayo magpatuloy mula sa foundational teachings hanggang sa mga advanced teachings of the Bible, from milk to meat. Okay? So, itong laying on of hands, kahit ito ay foundational teachings, malalim po ito. At merong mga revelation ito na bihira nakakaalam. Yes. Okay. Ngayon, simulan natin para hindi tayo kulangan sa oras. Ano ba yung mga purposes? What are the purposes for the laying on of hands? Dito muna tayo sa blessings. Ano ang mga gamit ng laying on of hands? Number 1, release of healing. Release of healing. To release God's healing power, or to heal the people. So, in the laying on of hands, meron itong power para ma-release yung anointing ng pagpapagaling. Okay? At si Jesus mismo ang nagsabi niya sa Mark 16 verse 18. Nasabi ni Jesus, "In my name, you will cast out demons." At pagkatapos sinabi niya, "You will lay hands on the sick and they will be healed." You will lay hands on the sick and they will be healed. So, lahat tayo ay inobligahan ng Diyos. Trabaho natin ito. Hindi lang ang pangangaral, pag-share ng gospel, hindi lang pagtuturo ng mula mababaw niya sa malalim na katuruan sa salita ng Diyos, kundi karapatan natin, at ito ay command ng Panginoon, na tayo magpatong ng kamay sa mga may sakit para gumaling. Okay? Sa mga may sakit para gumaling. So, merong mga mananampalataya talagang merong gifts or anointing for healing. Meron. Na ultimong yung incurable, yung mga sakit na wala ng kalunasan, ay nagkakaroon ng himala at gumagaling. Although merong hindi, pero hindi natin maikakaila. Marami ang gumagaling. Yes. Hindi natin alam kung kailan darating ang kapangyarihan ng Diyos o ang himala ng Panginoon. Merong healing na instantaneous, merong healing na gradual. Yes, ako nga, ang healing ko doon sa tagal kong hinirequest sa Panginoon. Healing through prayer naman, maraming klase healing. Through laying on of hands, through word declaration, through prayer, ako pinanghawakan ko yung pagalingin ako ng Panginoon sa ang tawag dito, hernia, yung bitukang bumababa, hiniling ko yun sa Panginoon 1978. Dumating sa akin ang healing 2011. Yes, year 2011. Imagine yung haba ng panahon. Tinetesting ng Panginoon ang patience natin. If we will remain faithful and patient, being patient sa kanyang mga pangako, testingin tayo. He will test our faith and patience.
Sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 12, kung meron tayong faith and patience, we will inherit the promise of God, gaya ng mga naunang nanampalataya, ng mga forefathers ng ating pananampalataya. Okay, sa akin, ang tagal, ano? So, merong miracle, merong healing na instant, merong gradual. Okay? At marami rin pamaraan. People can be healed in the name of Jesus, by declaring the name of Jesus, or by laying on of hands, or by anointing them with oil, or by word declaration, declaring maraming paraan. So, sa talakayan nga, nandito tayo sa laying on of hands. Whether you are anointed or gifted sa tinatawag na pagpapagaling, or whether ikaw ay merong anointing of healing and miracles, or wala, trabaho natin yan, kasama sa trabaho nating pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pagpipray sa mga may sakit at pagpapatong ng kamay para sila'y gumaling. Yes. Subukan nyo gawin ito kahit sa labas. Sa labas, mas malakas po ang mga himala. Mas malakas ang healing and miracles sa labas kaysa loob ng church. Yes, sa karanasan ko po yan. Every time, subukan nyo mag-evangelize kayo sa labas. You will see healing and miracles outside the church. Kasi ginagamit yan ng Panginoon din doon sa mga taong wala pang pananampalataya, to attract people, para kunin, to get the attention of the people. No? And after receiving miracle, yung iba saka ipinapangaral ang gospel, talagang tagos ka agad sa puso. They will immediately believe and accept Jesus to be their Lord, God, and Savior. Kaya yung sasabihin ng mga cessationists, wala ng signs, wonders, and miracles, sa kanila lang yun. Meron pa mga kapatid, meron pa, even in the book of Acts, ginamit ng Panginoon ang gifts of tongues, manifestation ng baptism of the Holy Spirit, ang gift of tongues sa Acts chapter 1, sa Acts chapter 2, na ito ay bumuhos, dumating sa kalagsalita ibang wika. Nangaral si Peter, ilan ang nahikayat? 1,000 kaagad. No? Then yung pangangal ni Peter, ay nangaral, ang dami na namang tumanggap. Dagdagan pa, 3,000. Makikita nyo na ginagamit din ng Panginoon ang mga miracles and healing outside the church para i-advertise na the kingdom of God has come. No? The kingdom of God, sa ibang translation, kasi the kingdom of God is near. Pero may mga Bible translation, may mga Bible scholars nagsasabi, the kingdom of God is already here, residing in the heart of God's people. At sabi ni Jesus, kung saan ako nandoon ang kaharian ng Diyos. And Jesus dwells in our heart. Kaya ang kaharian ng Diyos sa ating puso. Kaya wherever we go, to preach, to share the gospel, plus pray for the sick, laying on of hands, the power of the kingdom will manifest. Yes, if we will believe. Pero kung ikaw ay cessationist at ikaw ay naturuan na tapos na lahat yan, wala nang himala, wala nang laying on of hands for the sick, wala nang signs and wonders, so be it, yan ang paniniwala mo. Tanda natin, sinabi ni Jesus, be it unto you according to your faith. Doon sumasakay ang manifestation ng biyaya ng Diyos sa iyong pananampalataya. Kung anong pinaniniwalaan mo, siyang ipahihintulot ng Diyos at siyang mararanasan mo. If you don't believe in miracles, wala kang mararanasan. So be it para sa iyo. Kami mga continuationists, we still believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? So sa Luke chapter 4, verse 40, describes the laying on of hands in the healing ministry of Jesus. No? Sabi dito, when the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to Jesus, and Jesus laid his hands on every one of them and healed them. See, ginagawa ni Jesus yan, naglay hands siya.
At sa Mark 16:18, bago siya bumalik sa Ama, binili niya sa Great Commission na go into all the world, preach the gospel. At kasama sa pagbibili na yan, yung pagka-cast out ng mga demonyo sa kanyang pangalan, at kakambal din naman yung paglalay hands ng inyong kamay sa mga may sakit. At ang sabi, sila'y magsisigaling. Okay? Yung ginawa ni Jesus, pinagagawa sa atin. Alright. So, number 2, anong another purpose or blessing of the laying on of hands? Commission into service. Pag iyong itatalaga ang isang worker o isang manggagawa sa ubasan ng Panginoon, pag ise-send out siya, no, ipapadala mo sa isang lugar, ipapadala ng church sa isang lugar, o bibigyan sila ng assignment, no, ng mission, i-commission sila into service. Yun ang number 2, commission into service. Laying on of hands is used to commission people into ministry and other callings. Okay. Yan, pagbibigyan ng ministry, pag isa-send out, no, gagawin missionary, or merong assignment or mission na gagawin, at siya ay lalabas sa church, isusugo ng church, ilelehan siya to bless him, to bless her, to bless them. Okay? Sabi sa Acts chapter 13, si Paul at Barnabas being released into their apostolic ministry. Ano? Sabi kasi dito sa verse 3 ng Acts chapter 13, then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. May mga teachers, no, and prophets magkakasama, at ang Holy Spirit ay nagsalita, sabi, separate Barnabas and Paul para sa ministry na itinalaga ko sa kanila. Noong umpisa, possible sila ay mga teachers, no? Then, biglang ginawa sila ng Panginoon na maging apostles. At sila sinend out. Ibig sabihin kasi ng apostle ay send out, no? Ipinadala. At immediately sa Bible, si Paul ay tinatawag ng apostle ng Panginoon. And even Barnabas was also an apostle of the Lord. Okay. So, kaya, sabi nga, but after this event, after na sila ay may pag-pray at may malay hands ng mga kasamahan nila, sinend out sila, sila ay naging apostles, no? After this event, they were referred to as apostles sa Acts chapter 14, verse 4, and Acts chapter 14, verse 14. Hindi na sila basta teacher or prophet, kundi sila ay apostle. Sinend out. Kailan nangyari? Noon sila ay nilay hands. So, ang paglilay hands ay commissioning or pagkukomisyon into service. That's number 2. Number 3, another blessing is laying on of hands impart the power of the Holy Spirit and His gifts. No? Nagbabahagi through the laying on of hands, na ibabahagi, na i-impart ang anointing ng Holy Spirit, o na i-impart ang mga gifts of the Spirit through the laying on of hands. Nababaptize sa Holy Spirit or napupuspos sa Holy Spirit ang mananampalatayang nilay hands. It's either mabaptize, pagbaptize ay lukog po eh. Baptize means you are under or inside the presence of the Holy Spirit. You are immersed in the presence of God. And that is baptism in the Holy Spirit. Yung baptism in the Holy Spirit ay anointing upon your life, and that is for power. No, power. Iba naman yung anointing in you. Kaya dalawang anointing yun eh. Isang for power, baptism of the Holy Spirit, or anointing upon you, at isa namang anointing in you. Kung tawagin ay infilling of the Holy Spirit. Ang anointing upon you or baptism of the Holy Spirit is for power. Para makapag-minister ka na may power. To preach with power. To lay hands on the sick with power. To cast out demons with power. To minister to the people, to the unbelievers with power. Power of the grace of God to save them. To minister and to teach to God's people with revelation, knowledge, and power.
So, kapag nabaptize sa kapangyarihan ng Diyos, sa Holy Spirit, you are covered, clothed. You are inside the presence of the Holy Spirit, empowering your life. That is for power, and that is not for yourself. That is for other people, para maging blessing ka sa iba. See? Yun namang isang another thing, yung iba, hindi rin alam to, no? Papaalam sa atin ang Holy Spirit. May anointing naman in us. Yung infilling of the Holy Spirit, iba yan sa baptism of the Holy Spirit. Ano, ang infilling of the Holy Spirit, ini-expect ng Diyos every day, we must always be filled with the Holy Spirit. Ngayon, sabi sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. Sa original na Greek ay, you must experience daily, every day, the infilling of the Holy Spirit. Okay, yun ang sinasabi. So, yung infilling of the Holy Spirit is para ikaw maka-benefit for your blessing. So that we might grow into Christ-likeness, so that we might bear fruit that is for ourselves. Yung infilling of the Holy Spirit is to empower your life to become like Jesus. To bear much fruit with the fruit of the Spirit, which is love. Then you will experience joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness. Kaya, huwag niyo kalilimutan, dalawang anointing yan. Isang baptism of the Holy Spirit, anointing upon us or on us, for power, yan ay para to bless others, and anointing in us to bless ourselves. To grow up spiritually and become like Jesus. Okay. So, yung laying of hands, ay merong releasing of God's power na papangyari sa iyong buhay, na ikaw ay mabaptize sa Holy Spirit or ikaw ay mapuspos to be filled with the Holy Spirit. Yan ang another blessing. Plus, through the laying on of hands, pwede kang mag-impart ng gifts doon sa iyong papatungan ng iyong mga kamay. Okay? Pwede kang mag-impart ng power. At yung power na sa iyo ay ma-i-impart, mababahagi sa kanila. Kaya lang, meron tinuturo sa atin sa Diyos na huwag ka basta-basta mag-lay hands o mag-i-impart ng power o ng anointing nang hindi ka sigurado. Okay? Na hindi talaga sinabi ng Panginoon. Okay? Balikan natin. Basahin natin. Number 3, the power of the Holy Spirit and His gifts. Okay. Laying on of hands is a means of bringing people into the baptism of the Holy Spirit. It is also a way that gifts of the Holy Spirit are imparted. Acts chapter 8, verse 17. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Kita nyo? Ng mga apostles and naglay hands, they received the Holy Spirit. And again sa Acts chapter 19 verse 6, si Paul naman ito, sa ministry ni Paul. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied. Nung nilayan sila ni Paul, yung mga manampalataya, nag-speak sila, nagsalita ng ibang wika at nagsalita ng prophecy. Okay. Another scripture, matatagpo, 2 Timothy chapter 1 verse 6. Sabi ni Paul kay Timothy, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of hands. Pagganahin mo, papag-apuyin mo. I-exercise mo yung gifts, yung kaloob ng Holy Spirit, yung gift of God, na noon pa'y tinanggap mo na sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay sa iyo. Maliwanag yan at through the laying on of hands, we can impart spiritual gifts. Another scripture, sa 1 Timothy chapter 4, verse 14, do not neglect the spiritual gift within you. Huwag mong kalilimutan ang mga spiritual gifts na nananahan sa iyo, which was granted to you through the words of prophecy with the laying on of hands by the council of elders. Ang mga elders pwedeng mag-lay hands sama-sama
at yung mananampalataya ni Lehas ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, or siya ay pwede mabaptize or mapuspos ng Holy Spirit. Ngayon, ang tanong, pinapractice pa ba yan hanggang ngayon? Yung ibang churches pinapractice. At ang nagpa-practice ng mga charismatic and Pentecostal na ngayon ay pinag-uusig at sinasabi, tapos na yan, ba't nyo ginagawa yan, panahon pa ng mga apostles. Sinabi nga dito, yung mga elders hello? Yung mga elders, pag sinabi elders, mga pastor, whether they are apostles, bishop, pastor, iisa yan noong unang panahon. Ngayon, mataas ang bishop kaysa ordinary pastor. Ngayon, mas mataas ang archbishop kaysa bishop. Ngayon, mas mataas ang ang susunod doon. Monsignor. Then Pope, ang dami. Pero tao lang ang nag-invento niyang mga level at mga taas-taas niya. Sa Bible, pag sinabing bishop, elder, pastors, shepherd, iisa lahat yan. Iisa level. Okay? So, purihin ng Panginoon, ang mga protestante napapagaya na doon sa pinanggalingan ng church. Alright. So, number 4, blessing ng laying on of hands. It can impart the anointing of God. Halos isa. Impart the anointing of God. Ngayon, binabanggit natin kanina pag lay hands, imparting of the Holy Spirit. Ngayon, tutok tayo sa impartation ng anointing. Anointing. Yung kanya binanggit ko yung double anointing natin on us for power and in us to bear fruit, to become like Jesus. Ngayon ito, may example sa Bible na impartation ng anointing ng leadership and anointing ng wisdom and revelation from God. Numbers chapter 27, verse 18 hanggang 20. And the Lord said to Moses, take Joshua, the son of Nun, with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hands on him, set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and inaugurate him in their sight, and you shall give some of your authority to him. Bibigay mo sa kanya ang ilan na authority mo, that all the congregation, the children of Israel, may be obedient. Okay? So, yan po ay sa Numbers 27, verse 18 hanggang 20. Now, pagdating sa verse 22 and 23, ito po sabi, ano utos sa Panginoon? Ilay hands mo, Moses, si Joshua, at bigyan mo siya ng ilang bahagi ng iyong kapamalaan, para makatulong ni Moses. Dan bandang huli, siya na yung pumalit kay Moses, nung kinuha ng Diyos si Moses. Sa verse 22 and 23, ito sabi, so Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation, and he laid hands on him and inaugurated him just as the Lord commanded by the hand of Moses. So, nilay hands na niya sa harapan ng kongregasyon, ng mga tao, ng mga leaders, si Joshua. Binahagian niya ng kanyang leadership, ng kanyang anointing. Ngayon, Deuteronomy 34, verse 9. Now, Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom. Saan nakuha ni Joshua yung spirit or anointing of wisdom? Full of the spirit daw siya. Saan nakuha yun? For Moses had laid his hands on him, so the children of Israel heeded him, and did as the Lord had commanded Moses. Okay? So, kita nyo, tumalab, nangyari. Doon nilay hands, yung wisdom na kay Moses, yung leadership niya, yung authority niya, yung kanyang boldness, yung kanyang pagiging leader, appointed leader by God,
ay na-impart kay Joshua. Kaya nung kinuha na ng Panginoon si Moses, si Joshua ang ipinalit ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sa panahon ni Moses, si Joshua ang talagang napakatapat, very faithful, loyal kay Moses. At kapag si Moses umakit sa bundok, sinasama ni Joshua, nasa ibaba lang siya. Giniginaw, nagtitiis ng tagal doon. Si Moses 40 days and 40 nights sa Mount Sinai. Kausap ang Diyos, nandun lang siya sa ibaba, waiting for Moses to come down. No, napakatapat na niya, servant. Pero kaya naman, no wonder, nung nawala si Moses, siya nang pumalit. Tapat siya eh. Kaya kapag tayo tapat sa ministry na pinagkatiwalaan pa rin, kahit yan ay tagahintay lang tayo or water boy o tagawalis lang, ano? Parang walang kwenta yung ministry. Akala mo walang kwenta, sa Diyos may kwenta yon. Kinukwenta ng Diyos lahat ng gagawin mo na mukhang walang kwenta. Yes. At may reward ka doon. Then finally, pag nakita ng Diyos, ikaw ay faithful, tapat sa maliit na ministry, bibigyan ka niya. Pagkakatiwalaan ka niya na malaking responsibilidad. Yes. Meron akong kilala na nag-ano siya, may mababa ministry sa church, ano? Taga-walis-walis, taga-ano-ano. One time, ginamit ng Panginoon sa pangangaral sa ibang lugar. Nung ginamit ng Panginoon, pagbalik, ayaw na niyang magwalis. Ayaw niya na sa mababa ministry at hindi raw yun ang calling niya. Ang calling daw niya, mangaral na salita niya. Nako hanggang sa umalis na sa church. Sa church sila, umalis na. And that is rebellion. And that is pride. No? Wala kang makukuha reward sa ganoon. Ano, bago nagsisimula, lumaki ka agad ang ulo. Sabog. Ano? Okay. So, kita yung nangyari kay Moses, impartation of the anointing. Anointing ito sa ministration. Ano? For ministration. Ngayon, number 5, impart blessing. Ano? To impart blessing. Kung ikaw ay binibless ang Panginoon, pwede mong impart yan sa ibang tao. You can impart it to the people na pinagkakatiwalaan mo. You can impart it to those people na loyal or faithful sa Panginoon at faithful sa iyo. Kasi yung faithful sa iyo, sumusuporta sa iyo, yun yung faithful sa Panginoon. Yung rebelde sa iyo, rebelde rin sa Diyos. Yes. Okay. Nagre-reflect yung relationship ng tao sa Diyos sa ibaba. Yung vertical relationship, makikita sa horizontal relationship with other people. Okay. Now, so, yung pag-impart ng blessing, may magandang example niyan. No, sa Genesis chapter 48, verse 12 hanggang 14. Si Joseph, no, anak ni Jacob, no, nagsama-sama na sila, pamilya, remember, sa Egypt, no? Naisama ni Joseph si Jacob at ang kanyang pamilya na lahi. Then, dumami ang lahi niya sa Egypt. At yun mismong nag-encourage ay si Pharaoh. Nagkaroon favor si Joseph kay Pharaoh. Naging kanang kamay siya, naging governor ng Egypt. Isama mo ng tatay mo rito, pero pati yung mga kapatid, pati yung mga kamag-anak. Mabait yung Pharaoh kay Joseph. Ngayon, nung matanda ni dito si Jacob, malabo na mata. Ito, may anak si Moses, ano? Yung anak niya si Ephraim at si Manasseh. Si Ephraim at si Manasseh. Ngayon, gusto yung i-bless ni Jacob itong kanyang mga apo, itong kanyang dalawang apo. Basahin natin sa Bible. Genesis chapter 48, verse 12 hanggang 14. Okay. Naku, ang haba pala, no? Ito yung istorya. Pinalapit ni Jacob, dinala ni Joseph, no, yung dalawang apo niya, apo ni Jacob. Pag madali ko, binubuksan na, didistract ako doon sa pumapasok. Yung dalawang apo ni Jacob, si Ephraim, si Manasseh, pinalapit ni Jacob to bless them, no? So, isa ay panganay, isa ay
ay hindi panganay. Supposedly, ang mga Jew, pag nag-lay hands at ibibless, ang ibibless yung panganay. No? But, meron mga pangyayari na ang kalooban ng Diyos, imbis na yung panganay, ang i-bless, ay yung mga sumunod na kapatid. No? May mga ganyang pangyayari. No? May mga dahilan. Hindi natin pupuntahan yan. Kagaya halimbawa, si Jesus doon sa tribe of Judah nang galing. Pero supposedly, dapat doon sa panganay kay Ruben. Pero may nagka-problem si Ruben na immorality. Kaya hindi rin pumunta doon sa pangalawang kapatid. Ano? Nangyari, yung blessing na doon manggagaling Messiah, napapunta kay Judah. Pero hindi sa panganay. May mga ganyang instances. Ano? Okay, basahin natin yung itong Genesis chapter 48, verse 12 hanggang 14. Then Joseph took them from his knees and bowed with his face to the ground. Lumapit sila. Si Joseph, dala ang kanyang dalawang anak na si Ephraim at si Manasseh. And Joseph took them both, Ephraim with his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh with his left hand towards Israel's or Jacob's right hand, and brought them close to him. Inilapit ni Joseph yung mga anak niya kay Jacob or kay Israel to bless them. Verse 14, but Israel reached out his hand and placed it on the head of Ephraim, who was the younger, no? And his left hand on Manasseh's head, crossing his hands through Manasseh, was the firstborn. Okay. So, ang nangyari, supposedly, ang panganay, sino nga ba panganay dito? Si Ephraim ang younger at ang panganay si Manasseh, no? So dito sa kanan ni, kunyari ako si Jacob, dito sa kanan ko, ako kunyari si Israel, dito na itinapat ni Joseph si Manasseh, no? Yung firstborn, kasi ang right hand is to bless the firstborn. Ang left hand, yung second blessing na lang, na hindi kasintindi nung sa right hand. Pero, ang nangyari nga, no, ginawa ni Jacob, imbis na ilay hands niya itong panganay, na si Manasseh, dito niya inilagay kay Ephraim. Doon niya, nasaan na yun? Doon niya inilagay kay Ephraim sa mas bunso. At pinag-cross niya yung left hand kay Manasseh. Ibig sabihin, yung fullness of blessing ng panganay, inilipat kay Ephraim, no? Hindi kay Manasseh. Kaya magkagano. Ginawa ni Joseph, ang tatay ko, mukha ulyani na inalis at tinamang ganon. Sabi ni Jacob o ni Israel, no, ganito talaga, sinadya akong ganito. Ano? Yun ang leading sa kanya ng Panginoon. No? May dahilan kung bakit ibibless ng Diyos yung mas bunso kaysa doon sa panganay. At under the leading of the Lord, ginawa ni Jacob yun, ni Israel, na instead na yung panganay sa right hand niya, doon sa mas bunso. At nagkabaligtad. Then doon na-release ang blessing. Napansin yun, it's a sign of the cross. Doon pala makikita nyo na merong shadow of truth na mangyayari in the future that on the cross, the blessings will be released through the cross of Jesus in the future. See? Okay, kaya ganun nangyari, ayun. Na-bless yung bunso at may blessing din naman yung panganay. Pero yung blessing yung pagkapanganay, talagang nandoon. Ang blessing kasi yung pagkapanganay, double blessings eh. Okay. So makikita nyo, sa pag-release of blessings, we can lay hands on our children.
Yes, pronouncing the Word of God, the promise of God, the blessings of God through the Word of God. As we lay hands on our children and grandchildren, truly they will be blessed by God through the laying of our hands. Yes. Tayo kasi ang authority figure. Ano ba ang authority figure? Binigyan ng Diyos ng authority and power to release blessings and even curses. Pero hindi tayo tinuturuan ng Diyos mag-release ng curses kasi Kristiyano tayo. But, kapag hindi ka aware, makakapag-release ka ng curse. Kapag hindi ka aware. Kaya wag ka mag-release ng curse through that emotion mo na hindi mo makontrol. No? Kasi pag authority figure ka, may power ka to release blessings and curses. But do not curse. Do not curse them, but instead bless them. Example, mga anak nyo. No? Kahit hindi nyo ilay hands, makakapag-release kayo blessing, even through words only. Eh, how much more kung ilay hands nyo pa? Sasabihin mo sa anak, ikaw bata ka, tamang-tamang aral, wala kang mararating. Wala kang patutungan. Paglaki mo, gusto mo ba maghakot na lang ng basura? Bata ka, tamang-tamang mong aral. Ang bobo-bobo mo, naku, you are cursing your children, kapatid. Lalaki yan, sinisira mong buhay by releasing cursing words. No? Huwag mong mumurahin ang mga anak mo, huwag mong ika-curse, no? Huwag mong mamaliitin. Instead, mag-release ka ng mga words of blessings na galing sa salita ng Diyos, anak. The Lord will be with you, and you will be a mighty man of God who will preach the word in season or out of season. Anak, lalaki ka na ikaw ay matuwid at mabait na bata at ikararangal ka ng iyong mga magulang. Magiging doktor ka, magiging engineer ka, magiging higit sa lahat, magiging pastor ka. Declaring the blessing of, yes, mangyayari. Authority figure ka kay tatay, nanay. Authority figure ka ng mga anak. Eh, sino authority figure ng mga estudyante? Teacher. No? Minsan, mga teacher nakakalimot. Ikaw talaga, Pedro, ang bobo mo, ang tamad mo ng araw, wala kang mararating. Kinakarsan ka. Eh, authority figure ka. Mangyayari yun. Kaya paulit-ulit sa school yung bata. Eh. Sino authority figure ng Pilipinas? Ang presidente. So the president has power to release blessings sa bansang Pilipinas and to release curses. No? Kapag hindi siya aware at kung corrupt ang isang leader, ang may release ay corruption din. Kung matuwid na leader, may release ay blessings. So ano ma-release ng figurehead or ng authority figure na tiyatawag, eh pararangalan ng Diyos whether it is blessings or curses. See? Totoo po yan. Nangyayari yan. Ako, ang dami kong ikukwento dyan. Parang yung yung asawa ng kaibigan mo sa Amerika, dumating, kausap namin ng kapatiran, na ikwento ko yung tungkol sa releasing ng blessing, mga curses, gano'n ako. Sabi niya ngayon ko lang po naintindihan, bakit? Eh kaya po pala yung malayo namin kamag-anak, ang lahi nila, sabi nung aming mga lolo-lola, lahi ng mga bulag. Ganun, lahi ng mga bulag. Oo, at ngayon ko naintindihan na pag-uugma ko. Bakit? Kasi nung sila pa yung mga bata pa, naglalaro yung magpipinsan doon sa kwarto. Hanggang sa naglabasan doon, huling lumabas yung isang pinsan. Paglabas niya, pagbalik na-check, may nawawalang gamit. Binibintangan nila yung batang huling lumabas. Halimbawa, ang pangalan Johnny. Johnny, ikaw huling lumabas, kinuha mo ba yung ditong halagang bagay? Ba, hindi man. Ikaw aminin mo na, sige mga bata. Hindi man. Sumpa man, mabulag man yung lahi namin. Ginanon. Alam nyo, hindi niya alam, siya yung bata pa siya, siya magiging authority figure ng future generation niya.
At nung nagkaroon na siya future generation, yung mga pinapanganak under his figure head, puro nabubulag. Pinapanganak na sanggol, bulag. Pinapanganak na may paningin habang lumalaki, nabubulag na. Halos karamihan sa kanila. Ganon, may lahi ng pagkabulag. Hindi nila alam. Ang root cause, yung ninuno nila na nung bata pa, nagsinungaling. Yung pala siya talaga ang gumawa. At kinurse niya ang kanyang future generation. Kasi kahit bata siya, in the future siya yung authority figure. Example lang yan. Ako, napakarami kong ikukwento true to life story. Ano? So much for that. So, there are the blessings. Ano yung blessing? Release of healing, commission into service, impart the power of the Holy Spirit and His gifts, impart the anointing, impart blessing. Kaya pwede nyo i-bless yung mga anak nyo. Lay hands nyo bago umalis. Pag lay hands nyo, i-bless nyo. No? Don't curse them. Now, ano yung danger ng laying on of hands? Yan. May oras pa, meron pa. Tapusin natin ito. What is the danger of laying on of hands? Sabi dito, sa 1 Timothy chapter 5, verse 22, do not be hasty in the laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. Huwag kang basta magpapatong ng kamay kani-kanino lang. Ni huwag kang makikibahagi o magiging bahagi ng mga kasalanan ng iba. Ingatan mo ang iyong sarili na maging malinis lagi, pure. Okay, why? Because there is danger in the laying on of hands pag hindi mo alam. Ano ang danger? Ito po ang danger. Sa laying on of hands, kung nakakapag-impart ka ng anointing, spirit from God through the laying on of hands. Kung ako halimbawa, Kristiyano, pastor, pero meron akong hidden sin. Kasalanang nakatago, kasalanang hindi ko inire-repent sa Diyos. Let's say, kunyari, immorality. At ito ay true story, may ganito nangyari. I think sa Amerika ako sa church, no? Na merong isang pastor na nakilala, mabait yung pastor. Uy, nagtiwala ka agad siya. And then, may pupunta siya. Di ko alam kung nagbakasyon siya o sabbatical leave. Pinagkatiwala niya sa loob ng ilang panahon, ay maybe 1 month, doon sa pastor na naging kaibigan niya na mukhang mabait. At sabi, ikaw na muna ang mag-handle, mag-preach ka every Sunday sa congregation ko. Di nag-preach. Wala yung tunay na pastor. Pagbalik nung pastor, galing sa bakasyon siguro, naku, nagkagulo yung church nila. Ang kanyang church, ang dami nagko-commit ng adultery, fornication, immorality. Nakapasok ang kasalanan. Why? Yung pala, itong preacher na kanyang pinagkatiwala, habang nagpipreach siya, nag-release siya ng spirit na galing sa kanya. At naglelehan siya. Yung kasalanan na nasa kanya, yung spirit, demon spirit ng kasalanan na nasa kanya, na impart na ibahagi sa mga ibang mananampalataya. Yes. Kaya yung spirit of lust na nasa kanya, sumalin, na impart. Ang tawag dyan, transference of the Spirit. Kung ang good anointing, holy anointing of God can be imparted to God's people, same with a demonic spirit, na kung tawagin transference of the Spirit, it can be transferred to other people as they lay hands. Kapag kami maglay hands, huwag kang basta papalay hands. Uy, evangelist, powerful mga aral na yan, magpapalay hands ako. Ba, hindi lahat ng powerful mga aral matino. Ay, sabihin ko sa inyo, yung, tandaan niyo yung
Yung isang Nigerian African na may malaking church sa somewhere sa Africa. Malaking church, isa sa pinakamalaking church na mayroong deliverance ministry. Nanginginig yung mga demonyo. Pag tinawag niya, kayo lahat ng mga demon possessed, pumunta kayo dito. Lapitan, yuko din sa kanya. Lakas ng power. Mga sakit, gumagaling. No? Naglelehan siya. Alam ni bandang huli, na-discover, namatay na siya. Yung kanyang palang power, kaya palaglalapit ay mga demon-possessed, mas higher ang rank ng demon na nasa kanya. Ganyan sa kaharian ni Satanas, may mga ranking-ranking na kapag mataas yung rank mo, napapasunod mo yung other demons. Yung mga other demons na pumoprocess o nag-oppress sa mga ibang miyembro ng mga baby Christians, napalapit niya. Kaya mukhang nagkakaroon deliverance. But actually, mga demon spirits, dahil na-discover, ito palang taong ito, ay ang kanyang power ay witchcraft. Na ginagamit niya ang pangalang Jesus para hindi halata. At yung kanyang mga staff, basta may mga magandang staff siya, mga kababihan, nire-rape na. No? Gumagawa sa immorality. At para sila mga nahihypnotize na sunod-sunura sa inuutos. Nung namatay yun, parang nakalayang biglang nabuksan ang mga isip at nagsumbungan sila. Sinabi nila yung mga kalokohan, kasama ang ginagawa sa kanila. Nire-rape sila at napapasod sila. Yun yung mga dalawang lalaki. Sa kwarto niyang malaki, maganda kwarto niya. Ang kutso niya, ang kapal. Alam niyo kung saan niya gusto niya may bantay siya lagi sa kanyang kwarto. Dalawang lalaki. Alam niyo kung saan niya pinapatulog? Sa banyo. Walang sapin. Basta umupo kayo dyan, humiga kayo dyan. Bantayan niyo. Para siyang hari. Ito namang mga tao ito, nagtataka, sunod sila ng sunod. Kung ano yung paggawa sa kanila. So that was a demonic power. And that's the power of witchcraft. Kaya hindi lahat ng may power ay power from God. I-discern nyo. Naku, pag yun ang nakalayan sa inyo, di yung kanyang ugali, yung kanyang spirit, yung kanyang pagiging witch, mai-impart pati sa inyo. That's the danger of laying on of hands ng mga tao na hindi nyo kilala. See? Ano pa ang danger? Ano? Pati yung kasalanan ginawa ng taong yun, mauulit, gagawin mo rin. Kasi yung spirit niya, yung demon spirit na gi-inspire sa kanya, mapupunta rin sa iyo. Kaya ingat po. No? Another na danger laying on of hands, so that is called transference of the spirit. No? Ito naman, laying hands for wrong motives. Ito naman yung paglilay hands na may wrong motives. Acts chapter 8 verse 18 and 21. Ba, nakita ni Simon na si Peter may power pag naglay hands, tumatanggap ng baptism the Holy Spirit yung mga tao, no? Acts chapter 8 verse 18 hanggang 21. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money. May makita ni Simon, what power! Ano? Binabayaran sila Peter, pabili ako niyan, bayaran kita, bigyan mo ako ng ganyang power. Ano? Saying, give this authority to me as well, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could acquire the gift of God with money. No? Mapahama ka kasama ng iyong salapi. No? You have no part or share in this matter, for your heart is not right before God. Ano ka, bibilhin mo itong anointing, itong power,
nabebenta ba ito? Ba'y mapahiya ka? Mapahamak ka kasama ng iyong salapi. Yan ang apostle si Peter, ni-rebuke niya. Anong gusto ni Simon? No? Bentahan siya ng power. So, ang danger, sa pagnanais mong maglilihan sa iba, iba ang motive ng heart mo. Iba ang motive ng heart mo. Marumi meron kang ibang agenda, meron kang ibang motibo. At ngayon, meron isang popular na, hindi ko na muna babanggitin pangalan, babaeng apostle daw siya. Ang dami nagagalit sa kanya. Pentecostal siya. Pero may deliverance ministry siya. Malakas yung anointing niya. Alam niyo, pwedeng maging malakas ang anointing ng isang man or women of God. Pero, pwedeng kulang siya sa kaalaman. Pero ang lakas ng power. Yes, pwede yun. Pwede rin naman ang tao ay marami kaalam, wala namang power. Pwede rin namang ang isang manampalataya, ginagamit ng Diyos sa power, sa signs, wonders, miracles, sa deliverance. Pero, kulang sa knowledge. No? So, kagaya nun, pinapakilala niya sarili niya, apostle daw siya. Kaso, na-open yung mga cessationists dahil sa kanila. Wala na apostle. Pangalawa, isang nakakopen sa kanya at hindi ko rin kayang tanggapin to. Sinasabi niya lagi, sa church niya, dati nag-evangelize siya sa labas, sa mga park lang. May laki na ng church niya. Sinasabi niya, sow your seed for your deliverance. Ano yung seed na yun? Seed of money. Taniman nyo ng pera nyo ang deliverance. Ibig sabihin, you can be delivered sa pamagitan ng pagtatanim, sowing the seed of money sa ministry na ito. And that is manipulation. And that is demonic. No? Demonic yun. At that's not from God yung gano'n. So, kung ginagawa man niya yun, out of ignorance or dahil sa kulang siya sa kaalaman, nakigaya lang siya. Nakigaya lang siya sa iba. Pero, possible, pwedeng genuine yung anointing niya. Kaso, kulang siya sa knowledge. Pero yung ginagawa yun, that's not biblical. Kasi parang na sinabi, bumili kayo ng gusto nyo ma-deliver, gumalis sakit, bayaran nyo ako. Magtanim kayo sa church na ito ng pera, bayaran nyo at gagaling kayo. Parang gano'n, parang Simon the Sorcerer. So, mali po yun. Sandali lang. Okay. So, iingat tayo, Kaya nga, nauso yan sa churches noon eh. Hindi lang siya ang unang gumawa niyan. Kasi kahit sa church namin, nakapasok yung ganyan. Mga kaibigan ko pa yung yan eh. Kung saan nila nakuha eh. Nung unang ginawa yan sa church namin, malaking question mark sa akin. Sabi ko, seems na it's unbiblical eh. Kako, parang ang hirap tanggapin ito. Hindi ko na mapigilan. Nandoon na eh. Nandoon na. Yung ba, nauso yan nun eh. Siyong gusto magkabahay dito. Taasan na kami. Dali, takbo kayo sa pulpit. Taniman nyo. Magtanim kayo sa church nito. Lagayan ng pera sa pulpit. O sinong may sakit dito? Sinong gusto gumaling sa sakit? Taniman nyo. Yung sakit nyo. Come forward, run. Takbuhan mga tao. Buhos, bigay yung pera. Sino dito gusto makapag-abroad? Taniman nyo. And that is 100% not from God. Sorry to tell you. Ako nagulat nung nangyari sa church namin noon eh. Pinag-isip-isipa ko, nandoon na eh. Then finally, sabi ko sa loob-loob, hindi na maulit tong ganito. Kaya nung may nag-invite sa akin, Pastor Job, gusto mo mag-conduct tayo ng seminar? Seminar na about prosperity, yan na naman yun. Ako, nagtuturo ako prosperity, pero hindi ganon. Hindi ganong paraan. Teacher din kasi ako ng prosperity, pero hindi ganon. Kaya nga, nabalsagan niya ng prosperity gospel dahil sa mga ganong unbiblical ways.
So, hindi ganon. Kasi manipulating yan. That is demonic approach. No? Meron pa isang sikat na pastore, babae. Sabi niya, give 1,000 pesos. No? Really, give your 1,000, I'm sorry, 1,000 pesos. Give your $1,000. Sow your seed right now. Come forward. Plant your seed. Sow your seed of $1,000. That is already manipulation. That's not from God. Even si Benny Hinn, nag-repent. Publicly, sinabi nga, mali yung approach ko, mali yung ginagawa ko. Hindi ko na gagawin yun. Alright, so much for that. So mga kapatid, nawa, marami po tayong nakuha about the blessings and danger of laying on of hands. Please pass this video to other believers, to other people, to your friends, sa iyong mga kamag-anak. Kailangan po nila ang mga ganito pong mga teachings, iba sa mga pastor. Palaganapin natin ang katotohanan, and the truth will set His people free. So God bless everyone, mga kapatid. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito sa pagtatapos mo ang Bible study at muli sa ulitin next week, Panginoon. Patuloy kang mag-aaral ng isalita, pagpalay, palawakin mo ang naabot ng aming video kahit po kami nalilimitahan ng Facebook. Pero Lord, you will make a way, Lord. Thank you, Father God. When there seems no other way, ikaw po magpapakalat naging sa mga OFW ng mga teachers, mga video na ito, Panginoon. Thank you, Father God, for your goodness, and thank you for healing your people. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Hello, Sister Mary Ann Alvarez, Francisca Armamento, Bel Magluyan, musta na po kayo? God bless everyone. Lopez Eliasar, musta na, Brother Eliasar Lopez, Pearly Mendoza, nice to see you, kapatid. God bless everyone. Sister Rosie Marabi, musta kayo, Sister Suzette? At ang aking one and only daughter, Nestle Ann Karingal. Hilda Panday Dazo, God bless you more. Sister Carol, Clara Aliazas, nice to see you, kapatid. Jan, and Magbaybayao, Orlando Malonzo Pulintan. No, thank you. At Sister Leonida Balae, God bless you. Hazel Medel Narbate. God bless everyone. So, next week po ulit. Shalom.